Kidnapping, arbitrary detention at iba pa ang inihaing reklamo ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at iba pang opisyal ng gobyerno. Kaugnay ito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nakadetain sa International Criminal Court o ICC. Tingin ni Remulla, may kinalaman ng mga reklamo sa aplikasyon niya sa pagka-ombudsman. May unang balita si Salima Refran. Ilang araw matapos mabasura ang mga reklamo laban sa kanya sa Office of the Ombudsman, may panibagong mga reklamong kinakaharap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng ICC warrant. Naghain ng patong-patong ng mga reklamong kidnapping, arbitrary detention at iba pa ang kampo ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa Office of the Ombudsman for Mindanao. Bukod kay Remulla, damay sa mga reklamo ang kapatid niyang si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Defense Secretary Gilbert Chodoro, National Security Advisor Eduardo Anyo, mga dating PNP Chief Romel Marbil at Nicolas Torre III at iba pang opisyal na nang patupad ng warrant laban kay Duterte noong Marso. We have talked to Acting Mayor Baste Duterte and he has willingly accepted the call to file a case, and obviously all those involved, including me, I've actually supported him. May substantial difference po itong kaso namin doon sa kaso po na ifinail ni Senator Amy Marcos. Ang substantial difference po nito, yung mga tao mismo na nandun po sa incident noong March 11, 2025. Former generals who were there, including Attorney Martin Delgra and myself, we all executed affidavits as to what transpired really during the incident. Naghain rin ng reklamong arbitrary detention laban kay Remulla at kay NBI Director Jaime Santiago si Attorney Ferdinand Topacio para sa pag-aresto kina Cassie Ong at Sheila Guo mula sa Indonesia noong Agosto 2024. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Remulla at Santiago hinggil dito. Si Senator Amy Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na nagsagawa ng pagdinig sa pag-aresto kay Pangulong Duterte at nagsampa ng mga binasurang reklamo, naghain naman ang motion for reconsideration sa Ombudsman. Hinihingi rin niya mag-inhibit si Acting Ombudsman Dante Vargas at ang panel of investigators dahil may kinikilingan umano. OIC ko na rin na dapat wag mong pakialaman dahil OIC your true colors. Nalulungkot ako kasi talagang umaasa tayo sa ombudsman, lalong-lalo na sa mga panahong ito na umiiral lahat ng report tungkol sa korupsyon. Dapat lang protektahan naman nila ang imahen at manatili ang dangal ng ombudsman. Mahiya naman silang lahat. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Vargas hinggil dito. Tinawag namang forum shopping ni Remulla ang mga reklamo para pigilan ang kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman ng bansa. May nakahain na rin daw na petition for certiorari sa Korte Suprema si dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa. Bukod pa yan sa nakahaing ring habeas corpus petitions ng magkakapatid na Duterte sa SC. It's really forum shopping. They want to make it impossible for the JBC to get the requirements that they have to submit. And ganun talaga yan. It's really an organized effort for them to shoot down my candidacy as ombudsman. Haharapin raw ni Remulla ang mga reklamo at umaasang makikita ng JBC ang totoo. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Sinisika pa naming kunan ng pahayag pang-opisyal na inireklamo ni Acting Mayor Duterte. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.